dinuduro. Jimmy, pag binanggit mo ang pangalan na to, pag binanggit mo to, mamamatay ka. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Napapansin na talaga natin, no? Yung Kamara, at sa lahat ng mga kaalyado ng administrasyon na ito, syempre ang pinatutukuyan natin ay si Presidente Bongbong Marcos at itong si Martin Romualdez na rin, no? Ang mga kaalyado nila, medyo very obvious na talaga. Nakakatawa na nga eh. Very obvious kasi halos lahat halos lahat ng mga investigasyon ngayon, halos lahat ng mga problema ng Pilipinas ngayon ay talagang dinadawit itong mga Duterte, no? Makikita mo talaga na sila po ay ang administrasyon na ito takot na maging presidente itong si VP Sara. Kaya nga ang gobyerno ngayon, di ko lang alam kung meron silang plano or nagpupulong ba sila ng private. Di natin alam, di ba? Pero alam ko na pinaplano nila ito eh. Bago matapos siguro yung 2025, bago siguro matapos ang 2028, sisiguraduhin nila na itong mga Duterte ay sira na sa mga taong bayan. Oh. Sisirain talaga nila ang mga Duterte. Bakit ko ba nasabing sisirain nila ang mga Duterte? Dahil alam nila, this coming 2025, alam nila ang mga Duterte po ang ang mga Duterte po ang pinakamahirap kalabanin sa politika. Yan ang totoo. Kaya itong mga nasa administrasyon ngayon, na kaalyado ng administrasyon, sinisigurado nila na masisiraan kung ano mang idadawit nila sa mga Duterte. Pero ito lang masasabi ko, mahirap yan. Mahirap itong kalaban nila. Ang mga Duterte, mahirap yan sisiraan ninyo. Dahil mismo ang taong bayan na po ang kakampi ng mga Duterte. Alam natin yan, nakikita ko yan sa lahat sa mga comment section. Lahat doon kumakampi sa mga Duterte. Nakikita nila yan, nafe-feel nila yan, itong mga kaalyado ng administrasyon, nafe-feel nila yan. Kaya ngayon, bakit ko ba nasabi itong mga pangyayaring ito? Dahil seryoso po sila, itong administrasyon na ito, mga kaalyado nila, especially itong Congress. Seryoso sila when it comes to pabagsakin nila ang mga Duterte. Tingnan mo ang nangyari, itong sa balita ngayon. Mga Duterte at dating economic advisor, inuugnay sa 11 billion na itong shabu shipment noong 2018. Tanda ko pa ito noon eh. Natatandaan ko ito nung binalita ito. Sino ba namang akalaing mag-expect dito na idadawit ang si Pulong Duterte dito? Hindi ko mag-expect Pero nung napanood ko itong si Guban, itong investigasyon niya, talagang sabi ko, seryoso talaga sila. Nagibain ang reputasyon ng mga Duterte. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung balita na yan at patutunayan ko sa inyo na nagsisinungaling po. Sa ating mga analysis at opinion, patutunayan ko sa inyo na nagsisinungaling itong si Guban. Okay? Mamaya, pag-usapan natin yan. Pangalawa ng ating pag-usapan ay itong ang pati si VP Sara kakasa sa hamon na sumailalim sa hair follicle drug test. Okay? Pati itong si VP Sara, no? Sabi ng mga dating mga opisyal at kaalyado ni former President Duterte, para raw sumunod itong si Presidente Bongbong Marcos, pati si VP Sara mag-hair follicle test na. Para wala nang lusot itong si PBBM, nakakahiya naman siguro, na meron ng mga officials na nagpapa-hair follicle test. Tapos ikaw presidente ka, hindi ka gagawa nito. So mapapahiya ka dito. 'Di ba? Isa rin ito itong hamon, na si VP Sara ay magpa-hair follicle test, isa rin ito na kasi issue tingnan nyo naglabas itong si Pulong Duterte ng panukala na itong panukala na lahat ng mga government official magpa mandatory drug test.
Oh, anong ginawa nila ngayon kay Pulong Duterte? Dinadawit nila ngayon dito kay Guban para ilinlang ang taong bayan kasi pinag-usapan na itong drug test eh. Oh, so dito nila ilinlang ha. Oh. If you can see, meron sila kaagad na resback kay Pulong Duterte. Nadidihado sila eh. Natatakot sila kasi sinuportahan ng taong bayan itong panukala ni Pulong Duterte. Yang mandatory hair follicle drug test ha, random drug test. At alam natin na susuportahan ito ng taong bayan. So anong ginawa nila ngayon? Dinadawit na naman. Meron kaagad silang resback dito itong si Guban. Mamaya i-explain natin yan ha. At itong si VP Sara, itong confidential funds na binigay kay VP Sara, patibong lang ng Marcos Jr. Itong admin na ito. Pag-usapan din natin itong kita nyo ang pattern kung paano nila dinidisarm itong mga Duterte. Tingnan nyo, si former President Duterte, ang binato nila dito ICC, di ba? Si VP Sara, ang bato nila dito, itong confidential funds. Si Pulong Duterte naman, dinadawit nila dito sa 11 billion na shabu shipment. Kasi hindi sila nagwagi doon sa, 55 billion ba yun? Hindi sila nagwagi doon, di ba? 55 million, 55 billion. Ngayon, it's very clear na pinaplanuhan nila ito. Sila talagang tatlo. Imagine that one. Mamaya, pang-apat yan, si Basti Duterte. Ang tatlo talaga, former President Duterte, VP Sara, at saka si Pulong Duterte. Sila talagang tatlo. Pilit na ilaglag in front of the taong bayan. Ang tanong, madadala ba ang taong bayan yan? I think hindi na maniniwala ang taong bayan. So yan ang mga pag-uusapan natin kasi may ipapakita tayong mga balita, no? Pero bago lang lahat, bago natin ito itatalakay at ipapakita, help me po na i-like muna at saka i-share itong ating like and share sa live natin at sa video natin para guys, kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam sa pangyayari ngayon. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like Facebook at YouTube. Like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, paki-subscribe at paki-follow kung hindi ka pa naka-follow at subscribe, no? Para lagi kayong updated sa ating mga balita at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong mga breaking news na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-follow and subscribe Facebook at YouTube. Ready? 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. So, simulan na natin kaagad. Okay? So, ito. Umiinit kanina itong ito yung napapansin ko kanina. Kung si Bongbong Marcos ang dinadawit of something, di ba? Yung sumabog yung balita patungkol ni Cathy Binag, di ba? Yung revelasyon ni Cathy Binag patungkol po sa First Lady Liza Araneta Marcos. Revelasyon po ni Cathy Binag patungkol po sa mga ginagawa ni Bongbong Marcos noong siya po ay kasama doon sa grupo, si Cathy Binag. Napansin natin na ni isang mga mainstream media walang kumakagat dito kay Cathy Binag. Mainstream media, di ba? Ano na kayo? Hindi nyo kinakagat. Pero, ngayon, dito sa hearing dyan sa Kongreso, itong ginagawa ngayon ni Guban, mainstream media nakaabang talaga. Ibinabalita nila kaagad. Di ba? See the difference now? Yung panahon ni Cathy Binag, yung sumulpot yung issue patungkol doon sa revelasyon ni Cathy Binag, walang mainstream media ang nagko-cover. Ngayon, wala pang 24 oras, trending lah sa lahat ng mga mainstream media yung ginawa ni Guban na dinadawit itong mga Duterte. Tignan nyo ang Virginia Malonzo, good morning Sir Donmar, ayan. Di ba? Kita nyo na? Heto. Heto yung mabilis na aksyon ng mainstream media kapag Duterte na ang binabatikos. Heto. Pasok. Itinawit ng isang dating Customs Intelligence Officer ang ilang miyembro ng pamilya Duterte kaugnay sa shipment ng shabu na nadiskubre sa loob ng magnetic lifters noong 2018. Sino ang nakatanda nito? Natatandaan ko pa ito 2018. Di tayo mag-expect na idadawit ang mga Duterte dito. Grabe. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sinimulan na kanina ang unang pagdinig ng binuong Quad Committee sa Kamara para imbestigahan ang koneksyon ng mga pogo, iligal na droga at extrajudicial killings. Ginanap Ako di ko rin maiintindihan bakit itong mga kongresista na ito, pinapansin itong mga kagaya ni Guban.
Di ko maintindihan. Pinapansin nila itong taong ito. Si Cathy Binag, wala lang. Wala lang sa kanila. Diyan mo talaga makikita na unfair talaga. Yan sa Bacolor, Pampanga dahil malapit doon ang mga pogo at iligal na droga na nadiskubre sa Mexico. Bago pa man matalakay ang pogo, inilabas bilang testigo si dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban. Kabilang siya sa nakadiskubre sa shabu na natagpuan sa loob ng magnetic lifters Oh, yan. Tandaan natin yan, di ba? sa Port of Manila noong 2018 na nagkakahalaga ng 6.8 billion Sabi ni Jimmy Guban, ang tawag doon? Bulol talaga yung Tagalog ko. Ang may-ari raw dito, no? Nangunguna raw si Pulong Duterte. Very impossible. pesos. Ang revelasyon niya, ang may-ari raw ng shabu shipment ay ilang miyembro ng pamilya Duterte, pati ang ilang malalapit na opisyal sa kanila. Noong tinatalakay daw ito sa Senado, pinagbantaan umano siya ng isang Paul Gutierrez na huwag banggitin ang pangalan ng mga nasa likod ng shipment. Tuloy-tuloy po akong dinodoro. Jimmy, pag binanggit mo ang... If you will try to observe, obserbahan mo nyo ang mata niya. Bakit ko ba nasabing nagsisinungaling siya? Obserbahan nyo ang mata. Ang mata niya, hindi congruent sa kanyang salita. If I were to read his body language, very obvious na nagsisinungaling. Yan, opinion ko yan Bakit ko ba nasabing nagsisinungaling? Tingnan nyo ang mata. Ang mata po niya ay parang nakasmile ang kanyang mata. Pero ang kanyang pananalita, galit. So hindi po congruent. Yun ang pananaw ko dito Sarili ko yung opinion. Ang mata po speaks for itself. Ang mata, tumatawa. Pero yung mukha niya, ang mata, ang kanyang mga sinasabi, ang kanyang dinideliver, nagagalit kuno siya, di ba? Nagagalit ko daw siya. Pero yung mata niya, hindi nagagalit, tumatawa. O kung hindi man tumatawa, nag-smile. Ibig sabihin, hindi po congruent. Kasi yung isang tao, kung magagalit yung isang tao, kung ano yung sinasabi niya sa bibig na galit siya, pati yung mata mo magagalit. Di ba? Ganun. Pero hindi mo makikita na nagagalit ang kanyang mata. Bakit ko ba nasabi yan? It's very obvious na scripted. Pinagpraktisan niya po ang kanyang sinasabi. Very obvious. Alam ko, bago siya tumungtong dyan sa kongreso, alam ko na nag-practice yan sa kanyang isasalita. Very obvious. Tingnan mo ulit Ipi-play ko itong video ulit. Obserbahan nyo ang kanyang mata sa kanyang mga sinasabi. Hindi tukma. Hindi magkatukma yung mata niya sa kanyang mga sinasabi. I will backward the video. Okay? Panoorin nyo ang mata at ang kanyang sinasabi. Pakinggan nyo. Hindi tukma. Okay? Again, play. Ng shipment. Tuloy-tuloy po akong dinodoro. Jimmy, pag binanggit mo ang pangalan na to, pag binanggit mo to, mamamatay ka. Diba? Galit daw siya. Jimmy! Pero ang mata, hindi nagagalit ang mata. Pero ang kanyang pinagpraktisan, ang kanyang rehearsal, siguro, dapat magalit ka Dapat magalit ka sa kongreso. Ganun. Dapat magalit ka. Pero, yung kahit nagsisinungaling, kahit mukhang totoo yung ang mga pinagsasabi mo, ang mata po ay hindi yan, the eyes will not lie. Ika nga. Di ba? Sabi ng iba, binabayaran. Di ba? Sabi nila, binabayaran. Pero wala naman tayong pruweba. Ako, ang aking, anong tawag dito? Ang aking obserbasyon lang. Ang obserbasyon ko, hindi congruent ang mata at ang kanyang mga sinasabi. Again, uulitin natin. Ba't ko ba nasabi? Ako opinion ko ito. Bakit ko ba nasabi na nagsisinungaling itong taong ito? Okay? Kasi, eto, tingnan nyo ang mata mata. I-feel nyo kung tukma ba sa kanyang sinasabi. Okay? Again, play. Ng shipment. Tuloy-tuloy po akong dinodoro. Galit raw siya Galit siya. Pero ang mata niya, hindi galit. Jimmy, pag binanggit mo ang pangalan na to, pag binanggit mo to, mamamatay ka. Very obvious na scripted. Very obvious na nagsisinungaling. And it's very obvious na nagpa-practice siya sa kanyang sinasabi.
Huwag nyo kaming lokohin dahil kaming mga vloggers, alam naming mag-analyze. Pinaulit-ulit ko ito eh. Tiningnan ko talaga ang kanyang muka. Kasi, bibigyan natin ng chance. Bibigyan natin ng chance kung kanyang mga sinasabi ay totoo. Di ba? Para fair tayo, di ba? O, patuloy. Alam niyo po ba kung sino yung mga tao na ayaw niyang ipabanggit? Si Pulong. Ang kanyang pinagbibintangan ngayon sa kanyang statement, si Pulong Duterte. Huwag raw banggitin ang pangalan ni Pulong Duterte. Okay. Ito lang yung argumento ko sa inyo. Kung si Pulong Duterte po ang pinagbibintangan nyo dito, kasuhan nyo kaagad. Yun lang ang ipapayo ko. Kasuhan nyo kaagad at ilabas nyo ang inyong mga ebidensya. Okay? Kasi, kung lagi na lang kayong nagsasalita dyan, kung ano-anong mga istorya na babanggitin nyo ang mga Duterte, na dawit sila, ganon, ganyan, sa droga, ganon, ganyan, kung idadawit nyo, true sa hearing ng ganyan, wala. Matatawag lang yan na propaganda. Matatawag rin yan na paninira na naman. Magpresenta ka po ng ebidensya na nagpapatunay na kay Pulong Duterte talaga yung shipment na yan. Oy, Marian Julian, maraming salamat po. Maraming salamat, Marian Julian, sa pakape. Di ba? Simple. Yang mga sinasabi mo sa mga in-involve mo dito sa shipment na ito, Michael Yang, kung sino-sino pang mga idinadawit mo, kasuhan nyo kaagad sa korte. Yun lang imapapayo ko. And give your best evidence. Huwag na tayo puro salita-salita. Ito, kung ganito lagi ang maririnig namin sa mga hearing ninyo sa Kongreso, it's very obvious na pinaghahandaan nyo ito kasi malapit na ang eleksyon. Huwag kami. Hindi nyo maluloko ang taong bayan. Sa totoo lang. Hindi nyo maluloko ang taong bayan. Gagawa kayo ng witness na ganito? Gagawa kayo ng isang guba na ganito? Na very obvious. Tingnan nyo ang mata. Nagagalit raw siya. Pero ang mata, tingnan nyo. Ang Panginoon po, hindi yan inaalaw ang mga taong kagaya nito. Unang-una, ito lang masasabi ko. Ang layo na idadawit mo ang mga Duterte sa mga droga. Ang layo. Ayaw nga nila ng ganyan tapos idadawit nyo, di ba? So, syempre, sabi to, ang acting yan niya since kay coach at magkano ang talent fee niya. Okay, correct. Ako duda talaga ako na pinagpraktisan niya ito. Si Matubato dati, hindi siguro yung nag-rehearsal kasi mas magaling ito eh. Pero makikita mo sa mata. Sorry. Huli ka, boy. Huli ka, boy. Si Mans. Si Michael Yang. At ang sabi niya pa, Tingnan nyo ang muka. Very obvious. mga kaibigan niya ni Bini, Well practiced. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman